Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. December 13, 2025, isang tahimik na araw para sa mga taga-Sitio, Talisay, Barangay Indang, Cagayan de Oro City. Pero ang katahimikan sa lugar ay napalitan ng takot mula sa mga residente. Sa tapat kasi ng isang chapel na tagpuan ng isang residente ang labi ng isang babae na nagtamo ng napakaraming mga saksak. Nabali nga ang atensyon ng mga tao sa isang lalaking umiiyak habang karga-karga ang kanyang dalawang mga anak na asawa pala ng biktima. Awang-awa nga ang mga tao sa paghihinagpis ng lalaki at marami ang naniwala sa kanyang mga luha. Subalit sa pagtatapos nga ng imbestigasyon ng kasong ito, masisiwalat na ang iyak ng asawa ng biktima ay hindi katotohanan at palabas lamang pala ang lahat. December 13, 2025, isang residente ang naglalakad sa isang damuhan sa tapat ng isang maliit na simbahan. May namataan ang mga residente na kakaiba sa damuhan at kanya itong nilapitan. Laking gulat niya nang nakita ang isang babae na hindi na tumutugon. Maya-maya pa nakita ng residente ang dugo mula sa katawan ng babae. Nagtatakbo palayo ang nasabing residente at agad na inireport sa barangay ang kanyang nakita. Ang barangay naman ay agad na tumawag ng mga pulis. Ayon nga sa investigasyon, ang biktima ay kinilalang si Gracelyn Raymayrat, 37 years old. May 21, 1988 ang isinilang si Gracelyn sa Bukidnon at siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. Nag-aral siya ng kursong BS Psychology sa isang universidad. Matapos mag-aral, agad na naghanap ng trabaho si Gracelyn. Naging sales lady sa isang shopping mall ang babae. Naging promo clerk din si Gracelyn at telemarketer. Kalaunan, nakahanap nga ng trabaho si Gracelyn sa Cagayan de Oro. Ayon sa mga nakakilala kay Gracelyn, ang babae ay mabait, tahimik pero pala kaibigan. Taong 2018 na nag-cruise nga ang landas ni Gracelyn at ng lalaki na kanyang naging asawa. Ang lalaki ay kinilalang si John Lloyd Raymayrat, 28 years old. Si John Lloyd ay pala kaibigan, mahilig mag-basketball at mag-motor. Simula nga na naging magkaibigan si Gracelyn at John Lloyd, sila ay naging textmate, chatmate at paminsan-minsan ay nagvi-video call pa ang dalawa. Malayo man ang agwat ng kanilang mga edad, unti-unti nang nahulog ang loob ni John Lloyd kay Gracelyn. Inamin ito ng lalaki sa babae at sinimula na din ni John Lloyd na ligawan si Gracelyn. Hindi nagtagal, sinagot na nga ni Gracelyn si John Lloyd at nagkaroon na sila ng isang relasyon. Ang pagmamahalan nga na magkasintahan ay nauwi sa kasalan ng taong 2023. Matapos ngang maikasal ang dalawa, sa Cagayan de Oro nanirahan na mag-asawa dahil doon nagtatrabaho si Gracelyn. Si Gracelyn kasi ay isang call center agent sa kilalang kumpanya sa Cagayan de Oro at siya ang tumatayong breadwinner ng kanyang pamilya. Sa pagsasama nga ni Gracelyn at John Lloyd, nabiyayaan sila ng 3 mga anak. Masayang-masaya nga ang mag-asawa dahil sa munting pamilya na kanilang binubuo. At ang mag-asawa nga na sina Gracelyn at John Lloyd ay bumubuo ng mga pangarap para sa kanilang mga anak at para sa kanilang buong pamilya. Sa mga larawan nga sa Facebook makikita ang sweetness na mag-asawa. At February 15 ng nakaraang taon na nag-post pa nga ng sweet messages si Gracelyn para sa asawa niya si John Lloyd. Sa mensahe, sinabi nga ni Gracelyn na wala na siyang ibang gustong makasama sa kanyang buhay kundi si John Lloyd. At dahil may trabaho si Gracelyn, si John Lloyd ang naatasang mag-alaga sa kanilang mga anak. Ang lalaki din ang nag-aasikaso at gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa mga larawan nga sa social media, masasabing masaya at kumpleto ang pamilya na meron sina Gracelyn at John Lloyd. Subalit walang mag-aakala na ang masasayang alaala ng pamilya ni Gracelyn ay matatapos sa malagim na trahedya. Ang labi ni Gracelyn ay agad na dinala sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy result, nagtamo ang biktima ng 12 pinsala ng mga saksak. Bukod doon, may mga senyales din na nanlaban si Gracelyn sa taong pumaslang sa kanya. Ayon sa mga pulis, may matinding galit ang nasa likod ng krimen dahil sa tindi at dami ng tinamong saksak ni Gracelyn. Sa investigasyon nga ng mga otoridad,
Naglibot-libot sila sa area kung saan natagpuan ang labi ni Gracelyn. At maswerteng na-recover ng mga pulis ang isang pares ng tsinelas na may bahid ng dugo para maging ebidensya. Natagpuan din sa pinangyarihan ng krimen ang isang hoodie jacket na katulad ng tsinelas na may bahid din ng dugo. Isa pang tsinelas na itim na walang kapares ang nasa crime scene din at pinaniniwalaang pagmamay-ari ng sospek. Intact ang mga damit ni Gracelyn na indikasyon na siya ay hindi pinagsamantalahan. Teorya nga ng mga pulis, tinapos ang buhay ni Gracelyn sa lugar kung saan natagpuan din ang kanyang labi. Malabo naman na pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil hindi naman tinangay ng sospek ang pera ng biktima. Nang makita nga ang labi ni Gracelyn sa isang damuhan, agaw pansin din sa crime scene ang isang lalaki na may bitbit na 3 mga bata. Ang lalaki nga ay nagpakilalang asawang biktima na si John Lloyd. At ayon nga kay John Lloyd, gabi ng December 12, 2025, naglalaba ang kanyang misis na si Gracelyn sa labas ng kanilang bahay, habang si John Lloyd naman ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Hindi na namalayan ng lalaki na nakatulog na siya sa kakaalaga sa kanilang anak. At paggising nga ni John Lloyd, nagulat na lamang siya na wala na si Gracelyn sa kanilang bahay. Hinanap umano ng lalaki ang kanyang misis sa buong bahay at sa pwesto kung saan ito naglalaba, ngunit wala doon ang kanyang misis. Sinabi din ni John Lloyd na wala siyang idea kung paano nakarating sa Sitio Talisay ang kanyang asawa. Gate pa ng lalaki, walang kaaway ang kanyang misis o ang kanilang pamilya. Kaya naman wala siyang maisip na taong pwedeng pumaslang sa kanyang misis. Agad nga na kumalat online ang nakakaawang sinabit ni Gracelyn. Ang mga nakakakilala sa babae ay nagpaabot ng kanilang pakikiramay. Hindi din matanggap ng pamilya ng biktima ang biglaang pagkawala ni Gracelyn. Marami naman ang naantig sa asawa ni Gracelyn na si John Lloyd na todo iyak nang nalaman ang sinapit ng kanyang misis. Puno ng hinagpis ang iyak at sigaw ni John Lloyd nang nakita ang kaawa-awang lagay ng kanyang pinakamamahal na misis. Sa isang video naman makikita nga si John Lloyd na nakaupo sa damuhan habang hawak-hawak ang kanyang mga anak na umiiyak. Patuloy nga ang pag-iyak ng lalaki habang may kausap sa kanyang cellphone. Ang mga netizen naman ay nalungkot sa masalimuot na katotohanang kailangang harapin ni John Lloyd. Wala na ang kanyang misis at ulilan na sa ina ang kanilang mga anak. Marami nga ang nagkomment tungkol sa awang naramdaman nila sa pinagdaanan ni John Lloyd. Sino ba naman kasi ang di mahabag dahil sa kalagayan ng 3 batang naulila at ni John Lloyd? Subalit hindi nagtagal nagkaroon ng kalinawagan ang nangyaring krimen at nalaman nga kung sino ang sospek sa karumal-dumal na sinapit ni Gracelyn. Agad ngang natukoy ang sospek sa gumawa ng karumal-dumal na krimen at ang nakakagulat pa doon, nagpunta pa pala sa crime scene ang sospek at umarting emosyonal. At walang iba kundi ang mister nga ng biktima na si John Lloyd. Bilang bahagi ng investigasyon, kinunan ng salaysay ang pamilya ng biktima at ang mga taong huling kasama ng biktima. Isa nga si John Lloyd sa kinunan ng salaysay ng mga pulis. Sa unang ngang salaysay ni John Lloyd sa mga pulis, sinabi ni John Lloyd ang mga nangyari at maayos nga niya itong naisalaysay. Ito nga ay bago matagpuan si Gracelyn na wala ng buhay. Subalit napansin ng mga pulis sa asawa ng biktima ang maliit na sugat o galos sa braso ng lalaki. At dito na nga nagduda ang mga pulis sa lalaki pero hindi sila agad nag-isip ng masama sa lalaki. Sa paulit-ulit na pakikipag-usap ng mga otoridad kay John Lloyd, napansin nilang may hindi nagtutugma sa mga salaysay ng lalaki. Hindi nagtagal, nag-iba naman ang statement ng mister ng biktima na ikinagulat ng mga pulis. Ayon sa sinumpang salaysay ni John Lloyd, ang sospek sa pagkamatay ng kanyang misis ay siya rin mismo. Ayon nga sa pahayag ni John Lloyd, siya ang pumaslang sa asawa niya si Gracelyn at sa kanya din ang mga gamit na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nang isinuot na nga ni John Lloyd ang itim na tsinelas na nakita sa crime scene, kasya sa kanya ang tsinelas at perpekto ang size na para sa lalaki. Ayon kay John Lloyd, December 12, 2025 ng gabi, umalis siya at si Gracelyn para bumili ng damit sa Ukayan. Naiwan daw noon sa bahay ang kanilang mga anak na natutulog pa ng mga oras na iyon. Habang binabaybay na mag-asawa ang daan ng highway, nag-away sina Gracelyn at John Lloyd matapos
pagbintangan ng ginang ang kanyang mister na may iba umanong babae. Sinabi ni John Lloyd sa mga pulis na naghihinala si Gracie Lynn na meron siyang kalaguyo dahil lagi daw nasa cellphone ang lalaki. Bagay naman na itinanggi ni John Lloyd. Ngunit tumindi nga ang away ng dalawa. Sa isang gilid ng daan, inilabas ni John Lloyd ang isang kutsilyo. Tumakbo naman si Gracie Lynn papasok sa isang liblib na parte ng gubat. Subalit habang tumatakbo, naabutan siya ni John Lloyd at dito na siya biglang sinaksak ng kanyang sariling mister. Sa galit umano ni John Lloyd, hindi na niya alam na paulit-ulit na pala niyang sinaksak ang kanyang misis. Pag-amin pa nga ni John Lloyd, may sama siya ng loob kay Gracie Lynn dahil naiinggit siya sa kanyang misis na ito ang nagtatrabaho habang siya ang nag-aalaga sa kanilang mga anak at naiiwan sa bahay. Pakiramdam umano ni John Lloyd ay kinukutya siya ng kanilang mga kapitbahay dahil imbis na siya ang maghanap buhay, siya ang naiiwan sa bahay. Dagdag pa ng lalaki, natatakpan na umano ang kanyang pagkalalaki o ego dahil nga si Gracie Lynn ang nagpapasok ng pera sa kanilang bahay imbis na siya ang dapat na gumawa nito. Bukod sa mga iyon, matinding selos daw ang nag-udyok kay John Lloyd kaya niya nagawa ang krimen. Ayon pa kay John Lloyd, noon pa man nakagawian na niyang magdala ng patalim bilang proteksyon tuwing gabi at kapag naglalakad siya sa kalye. Matapos nga ang nangyaring krimen, tinapon daw ni John Lloyd ang patalim sa liblib na parte ng gubat at tuluyan nang umuwi. Sinamahan naman ng mga pulis si John Lloyd para hanapin ang patalim na ginamit sa krimen pero sila ay bigo. Sinabi pa ni John Lloyd na ang totoong may kalaguyo umano ay si Gracie Lynn. Ayon nga sa lalaki, nakita niya sa cellphone ni Gracie Lynn ang mga malalaswang larawan at mga video. Meron din daw nakakolab si Gracie Lynn sa social media kung saan ipinapadala ng biktima ang mga masiselang larawan at video nito. At dahil nga sa pag-amin ni John Lloyd sa nangyaring krimen, agad siyang inaresto ng mga pulis. Marami sa mga netizens na sumusubaybay sa kaso ni Gracie Lynn ang nagulat na ang pagluhod-luhod at pag-iyak-iyak ni John Lloyd ay acting lamang pala. Nagalit ang mga tao kay John Lloyd dahil pinaglaruan at minanipula ng lalaki ang lahat ng mga naawa sa kanya. Wala nga mag-aakala na si John Lloyd ay tila umaarte lamang pala tulad ng sikat ng artistang si John Lloyd Cruz. Ayon sa mga balita, nasampal pa pala si John Lloyd ng kanyang sariling nanay nang nalaman niya na siya ang pumaslang kay Gracie Lynn. Hindi naman sang-ayon ang pamilya ng biktima sa mga salaysay ng sospek. Ayon sa kapatid ni Gracie Lynn, madalas mag-away ang mag-asawa dahil sobrang seloso umano ni John Lloyd kay Gracie Lynn. Bukod doon, madalas din pagtalunan ng mag-asawa ang kawalan ng trabaho ni John Lloyd at pagiging tamad ng sospek. Puro lang daw kasi ito cellphone kapag ito ay nasa kanilang tahanan. Sinabi din ng kapatid ni Gracie Lynn na gumagamit umano si John Lloyd ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, madalas nasaktan ng sospek ang biktima. Kinumpirma naman ng mga pulis na ilang beses na palang talagang sinaktan ni John Lloyd si Gracie Lynn dahil may mga record ng mga insidente ng blatter sa kanilang barangay. Ay naman sa mga kapitbahay na mag-asawa, nakita nila ang pagbabago sa ugali ni John Lloyd nang nagsimula na itong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa isang post naman ng kapatid ni Gracie Lynn, makikita ang isang sulat kamay na lihim ni Gracie Lynn kay John Lloyd. Sa sulat, sinabi nga ng biktima sa sospek na pinakain na niya ang kanilang mga anak at umalis na siya para pumasok sa kanilang trabaho. Sinabi din ni Gracie Lynn kay John Lloyd na wag na itong masyadong seloso at habaan ng kanyang pasensya. Pakiusap pa ni Gracie Lynn sa kanyang asawa ay wag na silang mag-away at ilaan na lamang ang kanilang oras sa mga masasayang pangyayari. Sa uli, sinabi pa ni Gracie Lynn na wag magpapagutom at nag-iwan pa nga ang babae ng makakain. Ang isa pang kapatid ni Gracie Lynn ay nag-post din tungkol sa nakakalungkot na katapusan ng kanyang kapatid. Ayon nga sa post, malaki ang naging pagbabago sa itsura ni Gracie Lynn simula nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang asawa nitong si John. Pumayat umano ang biktima at pumapasok sa trabaho na may pasa sa kanyang mga muka. Ibinahagi din ng kapatid ni Gracie Lynn na paulit-ulit nilang sinabihan ng biktima na iwan na ang sospek. Ngunit hindi daw kaya umano ng biktima na lumaki ang kanyang mga anak na walang ama. Kaya kahit paulit-ulit na sinasaktan ni Gracie Lynn si John Lloyd, paulit-ulit din daw pinapatawad ng biktima ang sospek para buo pa din ang kanilang pamilya. Naniniwala din sila na hindi totoo na may kalaguyo ang biktima
na siyang ibinibintang ng sospek kay Gracelyn. Pero sa huli, kinasuhan pa din ng kasong parricide si John Lloyd para sa pagpatay sa kanyang misis. Ikinulong ang lalaki habang gumugulong pa rin ang kanyang kaso. Idineklara naman ng mga pulis na case closed na ang kaso dahil sa pagkakaaresto ng sospek. At December 20, 2025 nang inihatid na si Gracelyn sa kanyang huling hantungan. Napakasakit nga para sa pamilya ng ginang ang mga nangyari sa kanya. Naiwan din sa isang kapatid ng biktima ang 3 mga bata na kanyang naulila. Samantala, 40 hanggang habang buhay na pagkakulong ang maaaring kaharapin na parusa ni John Lloyd kapag siya ay napatunayang guilty sa korte sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Ang tunay nga na biktima sa pangyayaring ito ay ang mga naulilang anak ni Gracelyn at John Lloyd. Natutulog ang mga bata na mayroon pa silang nanay pero nagising sila na wala na ang kanilang ina. Hindi din nila makakasama pa ang kanilang ama na siyang pumaslang sa kanilang ina. Nakakalungkot isipin na lalaki ang mga bata na wala na ang kanilang ina at ama na dapat ay kanilang sandigan sa buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!